So what's up mga kamaster, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong pakikibaka na naman sa ibang bansa mga master. So ito na yung vlog natin, sa part 2 tayo. Sa part 2 tayo ng ating pag-vlog dito sa severe overheating na Toyota Innova 2TR engine. So sinukat ko yung mga piston ring, first ring yan. So nasa good condition pa yung mga piston ring. Ang clearance nila 30, 0.30 pa mga master. Kung 35 hindi siya papasok. So nasa good clearance pa tayo sa piston ring. Gagawin ko dito, lilinisin ko lang and then ibabalik ko dito sa piston. Yung mga piston niya malinis na, ready na rin, at sasalpak ko yung piston bearing pala mga master. Okay pa yung mga Conrad bearing niya, connecting rod bearing. Walang any stress or scratch. Tapos ang crankshaft niya, ayan, pre-wheel siyang mikot na magaan. So gagawin natin, sasalpak na natin yung mga piston. Itong mga guide na to, itong mga master, ito yung balancer chain guide to. Nasa 131 pa lang, medyo malalim na. Tapos itong sa tensioner niya, medyo meron na siyang wear, tama na ng konti. Magdidesisyon ako rito, napapalitan ko na itong mga balancer chain. Itong timing guide naman okay pa, kasi ito una talaga itong na worn out. Sa old engine natin 700,000 ubos na to. Although yun, dapat hindi ka abot ng 700,000 dahil nga sa taxi. Hindi naman pwedeng 150 or more than that. Magpapalit ka ng na wala naman problema. Kaya nga hindi namin pinapalitan. Wala na dun sa service spec yon. Hindi mo naman pwedeng lahat ibaba ang makina or palitan mo yung mga guide. Sa dami ng unit namin, malaking malaking trabaho. Kaya minsan hinihintay na lang na talagang kung kailan magbe-breakdown. Yun na lang ang sugal nila. So okay pa yung mga ring natin. Babalik na natin sa piston. Yung mga piston, ayos pa, walang tama. Pwede pa yun kung isang makina lang ang mini-maintain mo, talagang hindi ka magkakaproblema. Dito naman sa dami namin, 1,800 ang unit namin, ang taxi. 24 hours na tumatakbo, dalawa ang driver. After ng shift ng 12 hours nung first driver, upo naman yung second driver na panggabi. Kaya within 5 years talagang mataas na kilometer mga master.
kuracha ang mga taxi dito, mga walang pahinga. So yun, update ko kayo mga master pag sasalpak na natin yung mga piston. Babalik ko muna tong mga piston ring sa mga pwesto nila, and then sasalpak ko na. Wala pa yung wala pa yung sa machine shop, yung cylinder head. Maka mamaya dumating na yun, mga alas 12. Sana okay pa para hindi na magkagastos yung driver sa pagbabayad ng charge sa kanya. Ito pala yung ilalim, crankshaft. So malinis na. Malinis. Yung balancer niya mga master, ito pala yung balancer ng 2TR. Ayun, yung nasa loob na yan. Sa gilid, balancer yan, dalawa. Ang kabila. So yun. So mga master, lagay na natin yung lagay na natin yung piston. So kailangan nating i-set yung piston ring. So magkasalungat na posisyon para hindi magkaroon ng oil consumption. Isang sanhi kasi yun. Ang nating langisan. Meron niya parang walang nangyari. Hangat. Then number 4. Set again. Kabila. Yun.
yung dowel key ng connecting rod, laging nakaharap yan sa front ng engine. Hindi pwedeng dito yan, baliktad yung connecting rod mo pag umarap siya dito sa likod. So lagyan natin ng langis. Number langis, okay na. Number 1. Likot ah, hindi pwede. Ito lang. Malapat yan. Okay. So nailagay na natin yung 4 na piston mga master. So naigpitan ko na rin ng 50 Nm lang tong connecting rod. Hindi siya kamukha ng 2AR na 90 Nm. So ayan, kahapon napakabigat niyang ikutin. Ngayon, ni-repress lang natin mga master. Nilis lang natin yung piston. Wala tayong binago. Piston ring, yan pa rin, yung luma. So ayos naman yung piston ring. So yan, perfect na ang ating cylinder block. Medyo mabigat. Kailangan laging nakalock yung engine stand, baka umampas sa paa mo. Ito mga master, ang lambot na. Wala na yung stock up kapon. So cylinder head na lang hinihintay natin. Hopefully okay yung cylinder head. Then sasalang ko lang sa machine yung mga accessories. Natanggalan ko na ng silicone. After nun, ibubuhay na natin para umandar na. Saset ko yung balancer timing, may lalagay ko na. Tapos yun, unti-unti orderin natin ang pyesa. Hindi pa ako ma-order ng pyesa nito kasi hindi tayo maka-order ng pyesa. Iba yung overhauling gasket nito kasi yung exhaust gasket niya iba. Although pwede naman yung luma, same sila ng gasket, pero sa accessories magkukulangan tayo ng gasket ng EGR at saka gasket ng exhaust manifold. Magkaiba mga master. So yun, update tayo mga master sa Innova. Ito, dumating na yung mga pyesa. Tapos okay na yung piston. Timing ng balancer, ganyan lang po yung timing ng balancer. Ayun yung dot. Tapos dito yung timing mark ng balancer. Ayan. So ganun din, wala siyang timing mark dito, gatla lang. Ayan. Ganyan lang po yan mga master. Tapos sa baba yung double paint. Nasa gitna yung
timing mark niya sa balancer. Tapos naka top dead tayo, number 1. Malinis pa yung ano, block, malinis na. So dapat mga master, hindi lang tayo magaling na mekaniko, dapat malinis din ang mga trabaho natin. So doon mo ano yung mekaniko kung sa malinis na ginagawa niya mga master. So, ito yung cylinder head na set ko na rin yung valve. Natabas siya ng 0.50. Ayun, nakalahati dapat po yan mga master, 1mm pa yan. So nagkaroon tayo ng warpates na 0.40. Hindi pasok yung 0.45. So kinabasan nila ng 0.50. Yan po, nag-leak test po tayo gamit ang gasolina or petrol. Kung mayroong problema yung mga valve o valve seat, so tatagas po dyan yung gasolina. Basic lang po yung ginagawa natin na pag-leak test para panatag tayo pag sinalpak natin sa block yung cylinder head. Buwan mga master. So isang overheat pa to, ubos na yung limit niya pag nag-overheat pa. Ayun yung gasket assembly po yan. Yan ang genuine parts. Ayun yung gasket. Ginamit ko yung square ko na valve seal, kaya nandito pa tong ano. So marami tayong spare na mga pyesa dito mga set. O yan, ito yung PGR nya, napakasimple. Ganyan lang po yan. So yung valve timing cover, nailagay ko na yung water pump, naibalik ko. So yun pa rin ang gagamitin natin, water pump. Maayos naman yung pyesa. Yung mga bolt, yan, mga. So yun po mga master, tanggalin ko lang ng gasolina na pinang-leak test ko, and then sasalpak na natin yung cylinder head dito sa cylinder block. Yun po, malinis na malinis yan mga master, para hindi ma-infection. Kailangan malinis ang mga ginagawa. So okay na yung leak test natin. Tanggalin natin ang petrol sa Middle East. Gasolina. Yung spark plug luma pa, hindi pa nilalagay yung bago. Nahanap pa doon sa store, hindi na makakita yata. So, importante pag nag-overall ka, malakas yung compressor mo para yung mga dumi-dumi itatalsik yan. Importante yung merong compressor, lalo na sa mga thread. Halimbawa dito, dapat walang deposit ng langis or tubig, kasi hindi na ako compress yung mga master. Malulus thread ang ating tornilyo. Yun, update ko kayo mga master. A few moments later. Na-torque na natin yung cylinder head, nailagay na natin. So yan po mga master. Valve adjuster na lang, roller, camshaft, timing, timing guide, valve cover, yan, patapos na yan. So ayan po mga master ang ating ginagawang Tutiya 2022 model.
Ang torque nito 110 Newton meter. Yun lang po ang kanyang torque. Same lang po ng Toyota Camry. Same size din siya ng bolt. Toyota Camry na 2017. So yun po ang torque. Pero dun sa 2018 na bagong Camry, mas mataas po yung torque ng cylinder bolt. So yan. Goods na tayo, goods. Tapos na to, patapos na mga master. So yun, ilagay na natin ang bulb adjuster, hydraulic bulb adjuster and roller. So next, ang nalagay natin ang camshaft. Yun, nalagay na natin ang camshaft mga master. So ang next natin, timing guide, timing chain, timing tensioner. So unti tayong nagkakalinaw na ang ating ginagawa. Na-torque ko na yung camshaft cap. 17 Newton meter lang to mga master. Yan po ang ating ginagawa. So update ko kayo pagkalagay ng timing at timing guide. Tapos proceed tayo sa sub crankcase, oil pan. Proceed muna pala tayo dito sa timing guide kasi timing guide cover. Kailangan mauna tong timing guide cover bago yung sub crankcase para hindi tayo mahirapan magsalpak dito sa sa timing guide cover. So yun po mga master, update ko kayo sa aking in progress na ginagawa. So nailagay ko na rin yung oil filter, original yan, lahat original ang ating mga kinakabit. So yun po mga master, update ko kayo. A few moments later. Yan po ang ating cover, timing cover. Malinis na. Nalagay ko yung water pump, oil seal. So thermostat nakalagay na rin para hindi na natin lalagay mamaya para easy access. Tapos yung timing, okay na yung timing. Yan po ang timing nya. Ayan ang timing mark. Mayroong dot doon. Tapos dito meron siyang tatlong guhit dito mga master. Huwag kayong magkakamali dito sa mga tatlong guhit ng sa intake BBTI camshaft. Meron siyang dot doon sa loob. Ayun. Ayun yung dot nya. So tapos dito sa crankshaft mayroon ding dot dyan, tapat nyo yung yellow paint. Tapos sa balancer ito naman yung paint mark nya, nakatapat din dito sa butas. Mayroon siyang dot doon kulay puti. Then dito sa right side balancer, ayun yung dot nya doon sa gear. Then sa chain, ito sa left side, ito yung mark nya, yung may groove na yan. Tapat nyo lang yung yellow paint. So napaka easy lang yung timing nyan, hindi kayo malilito. Gawa ng meron siyang paint mark sa chain, tsaka meron siyang timing mark sa mga gear. So yun po mga master, medyo okay na tayo dito. Nalagyan ko lang ng silicone yung cover, then nalagay ko. Yun na, tapos na ang mga ginagawa natin. So yung camshaft, naka paste in siya, dalawa, kasi nasa left side yung manifold, nasa right side yung exhaust manifold mga master. Tapos yung EGR, ayan lang yung dinagdag nila yung 4 na butas na yan para sa EGR. Tapos yun, ito yung EGR nya, napakasimple. Gasket nag-iba. Exhaust manifold nya, ayan. Yung exhaust manifold dito nakatapat yung butas doon
cylinder head para sa AGR. Exhaust gas sa circulation niya. So yun mga master, lagyan ko lang ng silicone to, then talagay na natin. Yan po mga master, update tayo. Yan ang nailagay ko na. Lagay na natin yung cover, tensioner, idler pulley, crankshaft pulley, injector, nailagay ko na rin. So ang lalagay natin ngayon yung sub crankcase. So kailangan natin siyang i-rotate. Medyo mabigat tong makina na to, so kailangan tayong mag-iingat. I-rotate natin. Yan po ang downside. So kailangan nating linisin ang surface, tanggalin natin ang langis para walang leak. Isang cause ng leak tong langis na to, so kailangan dapat malinis. Buga natin ng brake cleaner tong edges. Punos uli. Baka tayo matagasan eh. Tatawanan tayo nung magsasalpak pag matagasan tayo. Gago! Lagyan natin silicone dito. Para iwas tagas. Ganun po kabilis yung madra yung silicone na Toyota. 5 seconds, 5 minutes lang, tuyo na. Lagyan din natin ng silicone dito sa tugtungan. Tapos ito yung crank sensor, yung camshaft. So good na. Lagyan natin yung cover. Ipo natin, may silicone na yan. Nalagyan ko na ng silicone. So ilagay natin. Perfect. Stud. So guide. Mga bolt na ang marumi nasa labas, ang malinis nasa loob. Naglag.
Yun po mga master, higpitan ko lang to, tapos oil pan na lang, finish na. Yun, sarado na natin. Sarado na natin yung oil pan mga master. So tapos na tayo dito sa baba. I-rotate na natin yung engine. Then lagay natin yung valve cover. Medyo mabigat to mga master. Natin lock. So yan, kompleto na ang ating pyesa sa baba. Ang ilalagay na lang natin, exhaust manifold, valve cover, and intake manifold. Ready na, almost ready na. Checkin natin yung compression mga master. Hindi ko pa nalalagay yung takip. Nilagay ko lang exhaust saka intake. So compression. Goods tayo. So yun ang kabuuan. Ang timing natin 8 teeth lang sa Innova mga master. Sa Camry 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yan, nakasero tayo dito sa crankshaft. Tapos yung cam lobe natin naka-in. So yan po mga master ang ating 2TR 2022 engine overheating. Severe overheating po yan mga master. Ito po yung binaba ng cylinder head. Ayan, naka down head siya ng 0.50 ang cylinder head mga master. So lalakas yung makina kasi nga naka down head, lalakas yung compression. So ayun po mga master, takip na lang at tapos na tayo mga master. So sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe po ang ating YouTube channel and paki-click po ang notification bell para po updated kayo sa aking mga video ginagawa. So, salamat po sa panonood. At meron tayong next yung duster, overheating din. So recorded sa aming temperature alarm 138 degrees. So 139 yun lang ang limit ng alarm. So more than sa temperature na yun ang nakuha niya kasi sinagad ng driver. Ang nangyari dun, sira yung auxiliary pan. So nag-overheat, then uminit yung auxiliary pan, yung blade niya nag-wiggle. Yun ang gumasgas sa radiator hanggang naubusan siya ng tubig. Tapos pinilit pa rin ng driver. Sa stop car po yun mga master, Renault Duster. So na-overhaul ko na dati yun. Overheating din ang kaso. Kumalo naman ng tubig at langis, nag-sharon mga master. So ngayon ulitin natin, titignan natin ang cylinder head kung pwede pang pa-surface. Malamang mataas din ang warpage nun mga master. So yun po mga master, salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa aking next video. Shukran Habibi.